Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng kinakaharap na problema kaugnay ng pagkakaditini ng kanyang ama, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng kampo ni Vice President Sara Duterte para naman sa inaasahang impeachment trial laban sa kanya. Anya, may iba pa namang mga abogado na kasama sa kanyang defense team kahit pa hindi na makakasama si dating Pangulong Duterte. Tiniyak ni VP Sara na inihahanda na rin ng kanilang panig ang mga testigo at mga sagot sa mga inihaing articles of impeachment ng Kamara. It will not matter if President Duterte is not anymore in the legal team because there are other lawyers there as well working on the impeachment case. Sa akin na lang naman ay consultation at decision making, no, sa mga bagay na sa tingin nila ay kailangan ng desisyon ng kliyente. Hataw Balita ngayon. Nakapagsagawa na ng mock trial ang House Prosecution Panel para sa gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Majority Leader Congressman Sia Alonto Adyong, bahagi ito ng puspusang paghahanda ng Kamara. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senate Impeachment Court sa July 30. Actually, you have 11-man team dyan eh. So it's also important para they can move as one, yung rapport at saka yung tinatawag nating chemistry, how can not only consolidate their the data and the evidences that they have to provide, but how can they also complement each other. Hataw Balita ngayon. Hindi patiya kung sino sa mga kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakabiyahe sa the Netherlands upang makabisita. Sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, plano niyang i-apply ng permit ang kanyang mga kapatid upang makadalaw, lalo na sa paparating na kaarawan ng dating Pangulo sa March 28. Kaugnay naman ang kalusugan ng dating Pangulo, sinabi ni VP Sara na iniinda nito ang sakit sa tuhod at lamig ng klima na karaniwan sa isang may edad. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras nung araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. Okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao. So far, wala siyang gana masyado kumain. Sinasabi niya, nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor na yung request. Hataw Balita ngayon. Bagaman nagpapasalamat si Vice President Sara Duterte sa ginawang pagdinig ng Senado sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, huli na niya ito dahil naisuko na at nakaditini na sa International Criminal Court ang dating Pangulo. Gayunpaman, ikinabahala ng pangalawang Pangulo ang pangyayari dahil anya, kung nagawa ito ng gobyerno ng Pilipinas sa isang dating Pangulo, magagawa na rin ito sa kahit sinong Pilipino. What happened on March 11, 2025 is not just about one man. It is about all of us. It is about the country. If a former president can be taken without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino? Sinabi rin ni VP Sara na nakakahiya sa ngayon na maging Pilipino dahil nagawang ibigay ng pamahalaan ang isang Pilipino sa mga dayuhan, bagay na hindi ginawa ng ibang bansa sa kanilang mamamayan. Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan
ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Wala pang usapan sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay nagbayan sa British Israeli lawyer Nicholas Kaufman. Gayunpaman, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na nakausap na niya ito kaugnay sa planong pag-a-apply ng legal aid sa International Criminal Court para sa dating Pangulo. Ayon kay BP Zara, siya ang nagrekomenda kay Kaufman para maging legal counsel ng kanyang ama. Sa ngayon, may isang foreign lawyer na kakausapin siya, ngunit hindi muna niya pinangalanan upang protektahan ang privacy nito. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man si Nicholas Kaufman, ko po ang mananagot sa taong bayan. Noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Hataw Balita ngayon. Kaugnay naman ng iba pang pangalan na idinadawit sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ng isang ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan na maaaring nagsasagawa pa ng case build-up ang International Criminal Court laban sa kanila. Sa ngayon, wala pang inilalabas na warrant of arrest ng ICC laban sa siyam pang pangalan na sinasabing kapwa-akusado ng dating Pangulo. Isa na rito si Senator Ronald De La Rosa na siya ang police chief sa panahon ng war on drugs. Ayon kay Butuyan, maaring nagsasagawa pa rin ang investigasyon ang ICC bago ilabas ang warrant of arrest laban sa mga ito. So pwedeng nag-case build up pa o pwedeng naihain na pero ini-examine pa ng pre-trial chamber kung talagang merong grounds or kung anong charges yung para sa kanila. So pwedeng it's under consideration or pwedeng it's on its way or pwedeng nandyan na, no? Bubulagahin na lang tayo. Hataw Balita ngayon. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Henry Ruel Aguda bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Bago italaga sa DICT si Aguda ay dating Chief Operations Officer ng Union Digital Bank. Nagsilbi rin siya bilang Digital Infrastructure Head ng Private Sector Advisory Council at may malawak na karanasan sa banking technology at telecommunications sector. Pinalitan niya sa DICT ang nag-resign na si dating Secretary Ivan John Uy. Hataw Balita ngayon. Idineklarang regular holiday ng Malacanang ang April 1 ngayong taon, araw ng Martes. Ayon sa Proclamation 839 na inilabas nitong Huwebes, March 20, walang pasok sa bansa sa nasabing petsa bilang pagkilala sa Eid al-Fitr ng mga kababayan nating Muslim. Ang proklamasyon ay kinumpirma naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hataw Balita ngayon. Sarado pa rin ang magkabilang lanes ng Marilao Bridge sa bahagi ng North Luzon Expressway matapos masira nitong Huwebes. Pangunahing apektado ang bahagi ng NLEX, Harbor Link Interchange at southbound mula Tambubong, Bukawi patungong Marilao proper sa Bulacan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, matatagalan pa ang pagkumpuni sa nasirang tulay. Kaya nag-abiso ito sa mga motorista na asahan ang mabigat na daloy ng trapiko. Mananatiling sarado po yung dalawang lanes sa Iran dahil para masigurong safe po yung pagkumpuni. At ganoon din po na para mas tutok po yung pag-repair at mas mapabilis. At yun po, bago po sana Holy Week season ay bukas na po yung bridge. Mariing kinundina ng Commission on Elections ang nag-viral na pamimigay umano ng pera ng ilang kandidato sa Visayas
Makikita sa video na harap-harapang nagpaulan ng pera sa mga taong dumalo sa isang pagtitipon. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakita nila ang video at kilala nila ang mga ito. Ngunit nilinaw ng komisyon, hindi pa sila pwedeng umaksyon sa ngayon sapagkat sa March 28 pa magsisimula ang kampanya sa mga lokal na kandidato. We strongly condemn that. Kaya lang po, nakakalungkot sapagkat ang inyong COMELEC sa puntong ito ay wala pang kapangyarihan upang maparusahan yung kandidato na yan. Alam namin ang pangalan niya, nakita namin yung video. Hataw Balita ngayon. Maaari na mag-enroll para sa online o internet voting ang mga kababayan nating botante na nasa ibang bansa. Ang pre-enrollment ay kailangan para makaboto sila sa midterm elections. May link na pipindutin sa app at may sariling password na ibibigay para ma-input ang kanilang information online. Tatagal ang pre-enrollment hanggang May 7, 2025. Ito po ang unang araw ng pagpapa-enroll. Kinakailangan ma-enroll nyo ang sarili nyo sa ating po mga website na andyan po lahat. At pwede po ma-accomplish. Napakadali lang po na ma-accomplish. And just a matter of less than 2 minutes, ma-accomplish nyo po yan. Kailangan lang makuha na namin kayo ng biometrics at kinakailangan lang ma-verify namin kung talagang kayo yan. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent, ni Miel Pascual. Wala naman sa Dolio City, Taiwan. Good morning sa iyo, Ani, at good morning sa ating mga kasangbahay. Iminungkahi ni US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanilang pag-uusap na maaaring pamahalaan ng Estados Unidos ang mga nuclear plants ng Ukraine. Dahil nito natiyakin ang seguridad ng bansa. Ito ang umahato na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Nagkausap si US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang talakayin ang patuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa kanilang phone conversation, kabilang sa pinag-usapan ang posibilidad ng ceasefire. Bukod dito, humiling si Zelensky ng karagdagang Patriot missile defense systems at pumayag si Trump na tulungan itong maghanap, partikular na mula sa Europa. Bagamat layunin ni Trump na wakasan ang digmaan, nagdudulot naman ng pangamba sa mga European allies ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Putin. Nag-alala ang mga ito sa posibleng pagbago ng US foreign policy. Samantala, nagsagawa ng prisoner swap ang Ukraine at Russia, kung saan nagpalaya ang bawat panig ng 175 na sundalo. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinirmahan ni US President Donald Trump ang executive order na magpapasara ng Department of Education, isang aksyon na nangangailangan ng congressional legislation. Ito ang humahato na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang lagdaan ni US President Trump ang isang executive order na layong isara ang Department of Education ng Estados Unidos. Ayon sa White House, ipinapatupad ang executive order kay Education Secretary Linda McMahon na gawin ang nararapat na hakbang sa pagsasara ng Department of Education na hindi maaabala ang pagpatuloy ng mga serbisyo, programa at benepisyo na inaasahan ng mga Amerikano. Bukod pa rito, ipinag-uutos din na ang mga pondo ng Department of Education ay hindi dapat magamit para sa pagsulong ng DEI or gender ideology. Ipinapangako naman ni McMahon na magpapatuloy ang federal school funding na tumutulong sa low-income school districts at mga estudyante. Pinangangasiwaan ng Department of Education ang humigit kumulang 100,000 na pampubliko at 34,000 na pribado mga paaralan sa Estados Unidos, bagamat higit sa 85% ng pondo ay nanggagaling sa state at local governments. Kabilang sa pinangangasiwaan nito ang $1.6 trillion sa student loans na hawak ng milyon-milyong mga Amerikano
na hindi kayang magbayad sa universidad ng biglaan. Ang departamento din ang nagbibigay ng pondo para sa mga paaralang nangangailangan at mga programa, art programs, sweldo ng mga guro ng mga may special need at pagpapalit ng mga lumang infrastruktura. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Itinaas ang mga fire warning sa South Florida dahil sa kondisyon ng panahon na maaaring magdala ng mas maraming sunog. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Nasa ilalim sa isang bihirang red flag warning ang mga residente sa mga county sa Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Glades at Hendry noong Huwebes mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Nagbabala ang National Weather Service ang inaasahang hangin na aabot hanggang 10 to 15 miles per hour na may pagbugsong hanggang 25 miles per hour. Ang humidity ay magiging kasing baba ng 30%. Habang ang temperatura ay aabot sa tinataya nasa mid hanggang upper 80, nangangahulugan na ang anumang magsisimulang apoy ay mabilis nakakalat. Samantala, nagsimula na makakita ang South Miami-Dade noong March 12 ng brush fire na nakatupok na ng 4,000 hektarya na bahagi ng Card Sound Road at 20% contained pa lamang ito. Isinara ng malaking sunog ng Martes ang dalawang ruta papasok at palabas ang Florida Keys na Card Sound Road at ang 18-mile stretch ng US 1 dahil sa umiihip na usok sa mga kalsada na nagresulta ng panganib sa pagmamaneho at kalusugan. Nanatiling nakasara ang Card Sound Road habang binubuksan at nagsasara naman ang US 1 habang inaasikaso ang usok at nagdadala ng tubig. Subalit nagbabala ang mga opisyal na walang estimate kung kailan magbubukas muli ang dalawang ruta. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakabangon na ang New Zealand mula sa recession matapos na tumaas ang Gross Domestic Product o GDP figures nito noong huling quarter ng 2024. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Tumaas sa 0.7% ang Gross Domestic Product o GDP ng New Zealand base sa pinakahuling quarter ng 2025. Tanda ito ng pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula sa resesyon. Ang naitalang paglago mula Oktubre hanggang Disyembre ay dulot ng pagtaas ng 11 sa 16 na industriyang sinuri, partikular na sa rental, hiring, real estate, retail trade at accommodation. Nakikinabang din ang mga sektor na may kaugnayan sa turismo dahil sa mas mataas na paggastos ng mga turista. Gayunpaman, may pangamba pa rin sa industriya ng construction na bumagsak ng 3.1% sa quarter na ito at patuloy na bumaba mula pa noong mga unang buwan ng 2024. Ikinagalak naman ni Finance Minister Nicola Willis ang paglago ng GDP per capita, ang unang pagtaas sa loob ng 2 taon at ang 3.5% na pag-angat sa export, na nagpapahiwatig ng positibong pananaw para sa hinaharap na paglago ng ekonomiya. Sa kabila ng positibong datos, sinabi ni Labor Finance spokesperson Barbara Edmonds na napakaliit lamang ang paglago at iginiit na marami pa ring New Zealander ang nahihirapan. Pinunari niya ang pagbawas ng gobyerno sa mga proyektong pang-infrastruktura na sinisisi niyang dahilan sa paghina ng sektor ng construction. Inaasahan naman ng mga ekonomista ang pagbangon, kung saan sa survey poll ng Reuters ay may 0.4% na paglago at iniulat din ng Kiwi Bank ang ilang positibong sinyales tulad ng pagtaas ng presyo ng export at mas mababang halaga ng dolyar ng New Zealand. Ngunit nagbabala rin ito tungkol sa global uncertainties, partikular sa tariff threats ng Estados Unidos, at kahit may nakikitang pagbuti sa ekonomiya, ay nananatili pa rin ang hamon sa mga mahalagang sektor at nakasalalay ang hinaharap sa patuloy na paglago sa mga susunod na quarter. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Magsasagawa ng Information and Service Caravan ang MWO sa Miami, Florida. Samantala, magkakaroon naman ng kabayanihan webinar at virtual consultation tungkol sa Pag-ibig membership benefits. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon. What's up, kabayan?
Iniimbitahan ng mga Overseas Filipino Workers or OFW sa Miami, Florida sa isasagawang Information at Service Caravan ng MWO-OWA. Gaganapin ito sa March 22 alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at sa March 23 mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang Employment Contract Verification, Post-Arrival Orientation Seminar para sa seafarers at iba pa. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng OWA Washington DC sa facebook.com/owa.washingtondc. Samantala, magkakaroon naman ng symposium sa Japan na may temang Asian Centrality, the Future of Asian and Prospects of Asian-Japan Relations, a Conversation. Isa sa magiging tagapagsalita ay si Ambassador Elizabeth Buensuceso. Gaganapin ito sa March 28 alas 2 hanggang alas 3:30 ng hapon sa Asian-Japan Center Hall. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Japan sa facebook.com/PHLinJapan. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Egypt sa isang webinar ng Pag-ibig Fund na may temang Kabayanihan Webinar and Virtual Consultation sa April 11. Pag-uusapan dito ang tungkol sa Pag-ibig Membership Benefits, Home Loan, Modified Pag-ibig 2 Savings at iba pa. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Egypt sa facebook.com/PHInEgypt. Samantala, magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Baton Rouge, Louisiana mula April 12 to 13 sa Global Community Center. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob ay ang passport services, dual citizenship, notarials at civil registration. Para mag-secure ng inyong appointment, magtungo lamang sa passport.gov.ph at hanapin ang PCG Houston Outreach in Baton Rouge. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Tuwing 3 buwan hindi mawawala sa mass blood donation drive ang MCGI Western Australia. Bahagi ito ng advokasya ng grupo na pagtulong sa kapwa at pagtataguyod ng mabuting gawa. May humahatol na balita si Mariel Latoza. Taong 2010 na isagawa ang kauna-unahang mass blood donation ng mga miyembro ng Church of God International Australia o MCGI kasama ang mga miyembro ng MCGI sa Western Australia. Simula noon ay naging aktibo ang grupo sa pagbibigay ng dugo, kaya naman kabuuang 138 whole blood at 70 plasma donations ang naitala mula sa mga volunteer donors ng MCGI Western Australia mula March 2022 hanggang sa unang quarter ng 2025. At ayon sa Lifeblood Australia, ang kabuuang bilang ng donasyong ito ay nakatulong sa hindi bababa sa 624 na pasyenteng nangangailangan ng dugo o plasma. Ayon sa advokasya ng MCGI, ang pagbibigay ng dugo ay hindi lamang isang simpleng donasyon, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Dahil ang dugo ay hindi maaaring magawa sa laboratorio at makukuha lamang sa voluntaryong pagbibigay ng mga donor. Malaki naman ang pasasalamat ng Lifeblood Australia sa patuloy na suporta ng MCGI sa kanilang life-saving program. We can often have a shortfall, and that can often mean that we have a need for more blood donors to come. So if you're coming in as part of a community, it really does help the blood stocks of Australia. Well, what we're doing as being part of Member of God International is you're uniting together for a common cause, and you're just doing something wonderful. It's a great team bonding exercise that you're doing together. You're saving lives together. Patuloy ang panawagan ng MCGI sa iba pa nilang kasama sa iba't ibang panig ng Australia at buong mundo, maging sa publiko na makibahagi sa blood donation drive upang maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa nangangailangan kundi sa sariling katawan din. Dahil ang pagdodonate ng dugo ay mayroon ding mabuting dulot sa katawan ng isang donor. Mariel Latoza, humahataw sa Balita Ngayon.
At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dolio City, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Magandang araw. Makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Patrick Wirawan Sr. sa SU3 at Director 4 ng Bureau of Local Employment and Department of Labor and Employment upang pag-usapan ang bagong rules and regulations sa pag-i-empleyo po ng mga dayuhan sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo, Sir Patrick. Thank you for joining us this morning. Umaga po, Miss Annie, sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa kagawaran ng paggawa at empleyo upang magbahagi po ng mahalagang impormasyon kaugnay po sa sitwasyon ng ating labor market sa Pilipinas. Binabati ko na rin ang lahat ng mga manggagawang Pilipino ngayong umaga. Sir Patrick, ano yung pangunahing pagbabago? We learned that may pagbabago daw po sa mga bagong patakaran ng DOLE tungkol sa pag-hire ng mga dayuhang manggagawa dito po sa Pilipinas. Ano po yun? Yes, Ms. Annie, maraming salamat po. No? So, naglabas po ang Department of Labor and Employment ng bagong rules, new rules and regulations on the employment of foreign nationals in the Philippines. At ang tatlo pong pangunahing pagbabago nito ay may kinalaman po unang-una sa pag-post po ng vacancy na i-open po natin sa mga dayuhan. Ito po yung tinatawag nating labor market test. Sa nakalipas na rules po, ang ginagawa po natin ay parehong employer at ang Department of Labor ang magpo-post at sa bagong rules po ngayon, ang employer applicant na lang po ang magpo-post ng vacancy. Pangalawa po, nag-introduce po tayo ng tinatawag nating economic needs test. At pangatlo po, mayroon na po tayong ini-implementang understudy training program or skills development program. Okay. Sir Patrick, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, bakit nga ba tayo nag-hire ng mga foreign workers? Is it not available locally? And what is the advantage of hiring foreign workers dito sa ating bansa? Hindi po ba yan nagkakaroon ng pagkakataon na maagaw niya yung oportunidad naman para doon sa mga manggagawang Pilipino? Sir Patrick. Magandang tanong po yan, Ma'am Annie. Maraming salamat po. No? Unang-una po, tinitignan natin yung sitwasyon ng ating labor market kung saan may observations tayo kung meron bang mga vacancies po na hindi agad na-fill, meron po bang shortage sa skills, sa local skills supply po natin. So ito mga ganitong mga indikasyon po na nakikita natin sa labor market ay nagbibigay po sa atin ng pagkakataon, no, na i-allow ang ating mga foreign nationals na pumasok sa ating local labor market at magbigay ng contribution sa pamamagitan ng kanilang mga expertise at knowledge, lalong-lalo na sa mga sektor o industriya na nangangailangan ng kanilang kakayanan. Sa pamamagitan nito, natutulungan natin ng industriya at nagkakaroon din po ng pagkakataon ng ating mga kababayan, ang mga Filipino counterparts na matuto at malaman kung ano ang mga kompetensiya at kasanayan na ito na wala po sila upang sa gayon sa long term ay magkaroon na po ng angkop na qualifications ang ating mga kababayan para sila naman ang maging qualified at mag-fill ng mga vacancies po na ito. And another follow-up question, saan ilang porsyento ng ating mga foreign workers, and then saan mga field sila po? Right. Sa kasalukuyan po, no, pag tinitingnan natin ang atin pong workforce or currently employed pa yun nasa mga I'll check yung data po natin dyan. No? Pero nung ino-observe po natin yan, umabot po sa 60,000 yung mga foreign nationals na ine-employ po sa ating bansa. At kung ikukumpara natin sa current employment po natin, malayo po ito. Nasa milyon po ang mga Pilipinong currently employed. No? Kaya ito po yung isang indikasyon, no, na meron talagang ibang mga occupations na hindi agad-agad ma-fill ng ating mga employers at nangangailangan ng foreign nationals, mga foreign nationals na may kakayanan at may kasanayan upang mag-fill po ng mga vacancies na ito. So whether you like it or not, may advantage kapag ka nagkaroon ka ng foreign employment dito sa ating bansa. And if I'm not mistaken, meron kayong nabanggit. Yung Section 2, 8 na inilabas ng Department of Order 248, Series of 2025 ng DOLE. Paano nakaka-apekto ang economic needs tests sa proseso po ng pagkuha ng dayuhang manggagawa? Sir Patrick.
Maraming salamat, Ma'am Annie. Isa pong magandang feature po sa bagong rules po natin itong economic needs test dahil ito po yung nabibigay sa atin ng stage sa ating pag-evaluate ng application kung saan titignan natin meron bang shortage or meron bang surplus sa particular na industry or sector kung saan itong employer ay nag-a-apply ng kanyang alien employment permit, no? So kung ganun po, masisiguro natin, no, na sa pag-aalaw po natin ng mga foreign nationals na pumasok po sa ating bansa, nasisiguro natin na meron talagang pangangailangan. Merong mga occupations tinatawag nating hard to fill. For example, sa industriyang ito at nangangailangan sila ng mga skills na hindi readily available sa ating local labor market. Ito po yung parte ng economic needs test natin. Kasama na po yung ibang mga ebidensya or mga monitoring na isinasagawa po ng Department of Labor and Employment katulad na po ng pagbabantay sa ating mga reports mula po sa industries sa kanilang mga tinatawag nating shortages and surpluses sa skills po, no. Sa ganitong mga paraan nasisiguro natin, no, na yung vacancies na pinopost po ng ating mga employers, no, ay talagang wala tayong mahanap na available na Filipino counterpart at binibigyan natin ng pagkakataon ng mga foreign nationals na mag-contribute at bigyan ng kasanayan ng ating mga kababayan upang magkaroon din tayo ng sapat na qualifications at expertise sa mga ganitong occupation. If I'm not mistaken, you made mention about the understudy training program. Ano yung layunin at mga kailangan sa understudy training program na hinihingi ng DOLE para dun sa mga kumpanyang kumukuha ng mga dayuhang empleyado po, Sir Patrick? Maraming salamat, Ma'am Annie. Yung pong policy objective ng new rules po natin, in-emphasize po natin yung promotion ng human resource development. Sa aspeto pong ito, sinisiguro natin, no, na yung pag-iimplementa natin ng employment of foreign nationals, no, ay meron pong nakakabit na measure kung saan masisiguro natin, no, na merong pagta-transfer po ng knowledge or skills mula po sa ating foreign national papunta po sa ating Filipino counterpart. Ang understudy training program at skills development program ay ang intervention po na ito para masiguro natin, no, ng mga employers na mag-a-apply po ng AEP, no, ay mag-iimplementa sa kanilang mga kumpanya at masiguro po, no, na meron pong naka-assign na Filipino counterpart at magiging understudy po niya at magiging trainee po niya para masigurong matransfer po sa kanila ang skills na meron ng ating mga foreign nationals. Okay. One final question, sir. Paano natin ma-assure na itong mga foreign workers na ito na nagnanais na magtrabaho dito sa ating bansa ay makakatupad sila, magiging compliant sila doon po sa Philippine law. At the same time, ano yung assurance nyo din na maibibigay na yung kanilang karapatan ay protected din natin sila para pantay, Sir Patrick? Maraming salamat, Ma'am Annie. Yung aspeto pong yan, no, ay nasisiguro natin sa pamamagitan po nung katulad ng ginawa natin ngayon, naglabas po tayo ng bagong rules at sa pag-develop po natin itong bagong rules, no, siniguro natin na meron pong mga mekanismo kung saan ma-check po nating mabuti, no, na yung pumapasok po na foreign national, no, ay qualified sa isang particular na occupation na pinost po ng ating employer, at sa kabilang banda yung mga employers po, no, ay mayroong responsibilidad na kailangang tuparin sa ilalim po ng rules and regulations na ito. Kasama na po dyan ang regular po na pag-report sa Department of Labor ng kanilang status, no, ng mga foreign nationals na ini-employ po nila. At sa kabilang banda po, sa parte po ng Department of Labor, meron din po tayong ginagawang mga verification inspection para masiguro po na compliant din po ang ating mga employers. Gayon din po ang ating mga foreign nationals. At nasisiguro po natin, no, na secure din po yung mga impormasyon na meron tayo mula sa ating mga foreign nationals. Nagkaroon po tayo ng alien employment permit management system kung saan
doon natin nilalagay yung mga impormasyon tungkol sa ating mga foreign nationals mula po sa mga employers na nag-a-apply at may security features po ito. Gayon din po ang AEP cards na ini-issue po natin sa ating mga foreign nationals at lahat po ng ito ay patuloy na binabantayan at minomonitor po ng Department of Labor and Employment. At this point po, Sir Patrick, what is your quick message dito sa usaping ito? Thank you. Go ahead, please. Maraming salamat po, Ma'am Annie. Sa pagbabago po natin ng rules and regulations on the employment of foreign nationals, atin pong binibigyan ng diin yung kahalagahan ng preference po natin sa mga Filipino workers po natin. Kaya po sinisiguro natin sa mga bagong features po na inilagay natin katulad po ng labor market test, economic needs test at ng understudy and skills development program po, nakatutok po tayo sa pagsisiguro na maitaas ang kakayanan ng ating mga kababayan at mapalawak po ang access nila sa oportunidad para po magkaroon po lahat ng trabaho. Subalit binibigyan din po natin ng pagkakataon ng ating mga employers, ang mga businesses po at investments po natin na magkaroon po ng oportunidad para sa mga pagkakataong hindi available yung skills na hinahanap po nila sa ating local labor market. Maraming salamat po, Ma'am Annie. Thank you so much for joining us this morning. Maraming salamat. Mr. Patrick P. Patri W. Rawan Jr., Director for the Bureau of Local Employment, DOLE. Thank you so much. Keep safe. Maraming salamat po. Nagpahayag ng suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte ang lokal na pamahalaan ng Digos City sa pamamagitan ng paghain ng isang resolusyon. Ayon sa LGU, may sapat na kakayahan ang judicial system ng bansa kaya hindi kinakailangan iharap pa ang dating Pangulo sa ICC. Si Gladys Tuabe, pumahataw. Hataw Balita ngayon. Naghain ng resolusyon ang Digos City Local Government Unit upang maipahayag ang kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inihayag dito na may sapat na kakayahan ang justice system ng bansa upang resolbahin ang umano'y alegasyon kaugnay sa anti-drug campaign, kaya hindi na kinakailangang pumasok pa ang ICC. Nakasaad din sa resolusyon na naniniwala sila na ang mga hakbang na ginawa ni dating Pangulo ay para lamang sa interes at kaligtasan ng mga Pilipino. Samantala, may impormasyon nang nakuha ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office na may mga plano ng pagtitipon para sa kaarawan ng dating Pangulo. Inaalam na nito kung gaano kalawak ang inaasahang pagtitipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa darating na March 28. Ongoing pa karon ang meeting for the preparation next week sa prayer rally. Ongoing karon ang assessment kung sa how wide when it comes to ang area magamit, specifically asa dapit o ang period niya sa pang oras pag-start o pila ba ka hours. Inaalam na rin nila kung gaano karaming individual, anong mga sektor ang makikibahagi at ang eksaktong lokasyon ng pagkilos. Ongoing pa ron ang top management, ma'am, pag-assess o kung saan pag-address. So di pa kayo kumakatag sa mo details sa pagkakaroon, kay ongoing pa. Kay ginatanaw pa who are those sectors that will be joining and how wide, how hours. So gina-cluster pa karon sa ato ang safety and security cluster na top management kung saan siya pag-manage next week. Nagpapatuloy din ang assessment ng CDRRMO sa deployment ng kanilang assets upang masiguro ang agarang tugon sakaling magkaroon man ng emergency situation sa nasabing pagtitipon. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasagip na matauhan ng Philippine Coast Guard, Northern Palawan, ang siyam na mga tauhan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO matapos lumubog ang kanilang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Apulit Island, Taytay, Palawan. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Nasagip ng mga tauhan ng Coast Guard Station Northern Palawan ang siyam na mga tauhan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO Taytay, Palawan matapos makatanggap ng report na may isang lumubog na motorbangka sa karagatan ng Apulit Island dahil sa malakas na alon sa lugar. Upon receive po ng report, by 11:05, nag-launch po yung ating Coast Guard Substation Taytay ng search and rescue operation papunta po doon sa Apulit Island para i-rescue po yung mga passengers na sakay ng submerged na motorbangka na Chenjun 3. Ayon kay PCG Acting Station Commander Leo Backwil, nagsasagawa ng monitoring ang mga ito. Based doon po sa report natin, sir, is nagkakandak ng monitoring yung ating mga personnel from the Municipal Environment Resources Office po ng Municipality of Taytay. Malakas yung alon dahil nga po sa ating easterlies. But meron po tayo, sir, na existing na si travel advisory, yung Coast Guard Station Northern Palawan sa island ng Taytay, which is restricting yung mga 15 gross tonnage and below na mga bangka na maglayag dahil nga po sa malakas na alon at hangin, dala na rin po ng ating easterlies condition. Dagdag pa ni PCG Leo Backwil, wala namang naitala na casualty sa mga biktima. Upon rescue, sir, is inassess and binigyan ng assistance yung ating mga na-rescue na passenger, and lahat naman po is nasa good condition po yung ating mga passenger. Wala naman pong napano sa kanila, and yung ating pong bangka is nato naman po papunta po sa shoreline ng ating Apulit Island for safety. Paalala naman ni PCG Backwil sa mga naglalayag sa karagatan na sumunod sa inilalabas na abiso ng Coast Guard. Sana sundin po natin yung si travel advisory dahil po sa kapakanan din, sa safety rin po ng bawat isa. Pag hindi po pwede, wag na po nating pilitin na maglayag para hindi na po tayo dumating doon sa hindi naman natin hinihinging mga pangyayari. May lagay po sa langanin yung safety ng bawat isa, lalo na ng buhay ng tao na naglalayag dyan sa ating karagatan. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nadiskubre na pinagsanib na pwersa ng Philippine Army at Philippine National Police sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Aroroy, Masbate kahapon ng umaga ang taguan ng mga bala at armas na hinihinalang New People's Army. Si Cherry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Natagpuan ng pinagsanib na pwersa ng 96 Infantry Battalion ng Philippine Army ang armed cache na pinaniniwalang taguan ng mga armas at bala ng New People's Army sa Sitio Alpa, Barangay Balete, Aroroy, Masbate alas 6 ng umaga kahapon. Isinagawa ang naturang operasyon ng mga otoridad matapos ituro ng dalawang dating rebelde ang kinaroroonan ng mga armas at bala. Kabilang sa mga nakumpiskang war materials ang mga bahagi ng M16 rifle tulad ng lower at upper receiver, bolt, buttstock at iba pang accessories, 3 improvised firearms, 1 carbine at shotgun, iba't ibang magazine para sa M16 rifle, carbine at shotgun, 4 na rifle grenade at 3 40mm grenade, 3 CDX command detonated explosive at 5 molotov bomb, daan-daang bala para sa 7.62mm rifle carbine at 5.56 rifle at iba pang kagamitan tulad ng medical accessories, damit at lubid. Patuloy naman ang gagawin pakikipagtulungan ng mga kawani ng Masbate Police Provincial Office sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan upang ganap ng matuldukan ang karasang dulot ng armadong grupo. Hinihikayat din ng otoridad ang iba pang nalalabing miyembro ng armadong grupo na sumuko na at magbalik loob na sa pamahalaan upang matulungan at makapamuhay ng payapa kasama ang pamilya sa komunidad. Magpapatupad pa rin ng mga operasyon ang Masbate PPO at AFP kontra sa insurhensya bilang bahagi ng kanilang mandato na tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Cherry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita, kayo na nais balikan sa Hataw Balita, mga kasambahay, yan po ay pwede nyong mapanood. Ayan, balikan nyo lang po yung aming YouTube. Ayan, yan po, nakikita nyo right now.
Okay, yan po yan. And important, very important yan, just subscribe and share. Ayan, salamat po sa Diyos. At mayroon tayong traffic update sa ating mga kasambahay na babiyahe papuntang Northern Luzon ngayong araw. Makakaranas po ng mabagal na daloy ng trapiko sa bahagi ng northbound ng Marilao Interchange dahil sa isinasagawang repair sa Marilao Bridge. Ayan. Totoo naman po yan. Dahil kahapon, 8 oras na traffic yung radio mobile booth natin, mga kasambahay. Ayan, ready na, Adet, sa ating shout-out. Okay, mga kasambahay. May shout-out tayo. Amelia Francisco Sapanta ng Las Vegas. Maraming salamat sa Diyos. And the Lagan family ng Houston, Texas. Ano po? Noe Esguera, Julie Morales, Ading Palconaya, Mangansag, Corcuera, Romblon, sa mga taga Marinduque. Good morning po sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Maraming salamat, Adet. Adet, thank you. Kay Rodrigo, kay Ronald, kay Joshua, kay Josa, kay Chris, kay Belinda, kay Darwin, kay Arian, and of course, kay JC. Yan. Shout out din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Miss Lynn Perez, Happy SPBB, sa iba't ibang panig ng mundo. At shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Maraming salamat. Dito si Carl, nabanggit ba Diyosa? Thank you po. And of course sa social media, si Flor. Yan. Flor Gakutan. Maraming salamat din. At yung mga kasama natin sa News Department, sa Public Service, and of course Department, ang mga taga-production. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa Diyos at sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na aming sandigan. Mula po sa awit 48. Aking kinalulugurang sundin ang inyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.